Okay, I'm Sir Ram and I'm here to discuss about parasites sa konteksto ng parasitology. So focus tayo ngayon sa mga protozoan na parasites or mga parasites na sobrang liliit, hindi mo makikita ng naked eye mo to unless gagamit tayo ng powerful na microscope. First, we have Entamoeba histolytica. So, ang Entamoeba histolytica ay isang uri ng amoeba. So, classified siya under sa Sarcodina or amoeba na classification ng protozoan. So, it simply causes amoebiasis. Pag sinabing amoebiasis, na sumasakit yung tiyan mo, nagtatae ka, and you suffer from abdominal pain nga, tapos you may also suffer from dysentery. Pag sinabing dysentery, ito ay isang medical na term pertaining to bloody diarrhea or yung tae mo or yung matubig na tae mo ay may halong dugo. So, kung sakali mang mas maging worse siya, pwede siyang mag-lead ng meningoencephalitis. So, from your digestive system, pwedeng magpunta yung amoeba sa utak mo mismo via your bloodstream, magka-travel sa dugo mo. Kasi, ngayon, pag mahina yung immune system mo, magkakos siya ngayon ng pamamaga ng utak mo, which makes it very deadly. So, meningoencephalitis is a condition, combined ang meningitis at encephalitis. So, sinabing meningitis, pamamaga ng outer covering ng brain mo, which is your meninges. Encephalitis naman mismo ay yung actual na pamamaga ng utak mo. So pag namamaga yan, then nag-i-inflame yan, nag-exert yan ng pressure sa utak mo. Then sumasakit yung utak, nagkakaroon ng mga typical symptoms ng encephalitis or meningitis, which is yung stiff neck, fever, pananakit ng utak, tapos iiba yung behavior ng tao, natakot sa ilaw, etc. etc. It's very deadly pag ganyan na yung case niya. Pero karaniwan, ang Entamoeba histolytica ay nagkakos lang ng amoebiasis. Nakadepende na lang sa immune response ng pasyente or individual. This is very common in the Philippines, lalo na pag kumain ka ng mga street foods na maaaring contaminated ng Entamoeba histolytica. The cure for amoebiasis or pagtatay mismo is metronidazole. This is the general cure na binibigay. For amphotericin B, binibigay naman to karaniwan for meningoencephalitis. So we're done with the first one, which is a kind of sarcodina or amoeba. Next, this is very common sa mga medtech professionals or sa mga medtech students. We have here Giardia lamblia. So kung mapapansin niyo, parang siyang may mukha, tapos naka-smile lang, sign na may mga balbas siya or buntot siya. So this one is Giardia lamblia, pwede rin tawagin na Giardia duodenalis, Giardia intestinalis, or duodenali. It basically causes giardiasis. So kung mapansin nyo, yung unang term kanina, like sa entamoeba, amoeba, so it pertains now to amoebiasis. As for Giardia lamblia, it now causes giardiasis, either giardiasis or giardiasis, it's okay. Now, the cure here is metronidazole, and same lang po sa kanina, it causes severe diarrhea or pagtatae. Yan, makukuha ito sa mga contaminated na pagkain or inumin na kinukuha natin. Now, meron tayong cyst dito ng Giardia lamblia. Again, sinabi ko, ang cyst ay inactive na form ng baby or larvae ng parasite na inactive siya, buhay na buhay siya, pero hindi siya gaano gumagalaw. Now, pag nagkaroon ng excitation or lumabas na tong baby na to sa shell na mismo, sa cyst niya, sa isang cyst ng Giardia lamblia, dalawang baby o bebo mo ang mapoproduce na parasites. So, there are 2 protozooids for each Giardia lamblia. So, again, para matanda, merong whiskers na ibalbas ang Giardia lamblia. Next, we have Balantidium coli. As for this one, it causes balantidiasis or balantidiasis. Isa siyang uri ng ciliates. Mayroon siya mga parang bulbul or maliit na buhok sa outer part niya ngayon. So, balantidiasis also pertains to severe diarrhea. So, yung context natin ng parasitic na diarrhea, hindi to basta-basta na nagtatae ka lang ha. So, mas severe yung symptoms niya. Kumbaga, mas manghihina ka. It may also lead to delurio, etc. etc. So, dehydration, common na itong mga symptoms na to. So, the cure for balantidiasis is metronidazole na naman. We could also make use of doxycycline as our antibiotic. Next is Trichomonas vaginalis. Ang Trichomonas vaginalis ay isang uri ng flagellates under sa Mastigophora na classification. Kasi nga may mga flagellates, so they are bunto-buntot siya. It causes now trichomoniasis.
Ang trichomoniasis is isa sa mga common or famous na simptomas niya ay strawberry cervix. So, ito ay mas harmful o mas inconvenience sa konteksto ng mga babae. Isa 'tong uri ng STI or sexually transmitted infection na makukuha mo siya 'pag nakipagtalik ka na unprotected. So, ano nangyayari ngayon sa vagina ng babae? Ngayon, it becomes itchy, makati, tapos very painful, tapos namumula yung cervix niya. Yun. So, 'pag nagpa-test ka, puwede kang ma-identify ay puwedeng malaman ng doktor na meron ka palang na positive ka sa Trichomonas vaginalis or trichomoniasis. Delikado siya sa context ng pregnant woman kasi puwede siyang mag-lead sa premature death 'pag hindi naagapan ng gamot. This is very curable kasi the gamot is metronidazole or tinidazole. Next, we have Naegleria fowleri. Oh, Tony Fowler tayo, te. As for Naegleria fowleri, this is commonly known as the brain-eating amoeba. So, hindi gaanong common to sa Pilipinas, sa Amerika common siya. Very dangerous siya kasi nga, bakit nga ba siya tinawag na brain-eating amoeba? Hindi niya kinakain niya yung brain mo, be, ang ginagawa niya, minamagaan niya o ini-inflame niya yung brain mo, nagko-cause siya ngayon ng encephalitis, particularly PAM. PAM stand for primary amoebic meningoencephalitis. So, combination ng meningitis and encephalitis yung concept dito. So, ngayon, as for this one, curable naman siya with amphotericin B. The problem is, mataas ang fatality rate nito. Mas within the period of 1 to 5 days or 8 days, pwede ka na mamatay. So, nakadepende kasi sa immune response ka ng pasyente kung kaya niyang ma-manage yung PAM mismo, pero 'pag PAM talaga, wala, fatal talaga ito, be. Paano ba nga ba siya nakukuha, mga so papasok yung kunwari nag-swim-swim ka sa lake ngayon or sa hot spring sa Amerika o sa lake, sa particular lake sa Amerika kasi may mga dun may mga chicks ganyan. Tapos ngayon nag-swim ka, wala kang nose clip. So, hindi sarado yung ilong mo, papasok directly yung larvae. Larvae, we're not dealing with the mature parasite mismo. Larvae mismo ng Naegleria fowleri, papasok sa ilong mo hanggang sa ipe-penetrate niya yung brain mo ngayon, which thereby causes meningoencephalitis. Kailangan ng agapang treatment dito kasi nga talagang fatal to o nakakamatay to. Sa Pilipinas, may mga cases tayo ng Naegleria fowleri pero walang reported cases na nag-cause ng sakit. Meron lang sa mga particular na lakes. Ganyan, but don't worry kasi wala namang case. This is very typical sa Amerika, sa mga ganong bansa. Next, we have Plasmodium species. Maraming iba-ibang species ng Plasmodium. Meron tayong Falciparum, Vivax, Malariae, Knowlesi, and Ovale. Let's focus sa Plasmodium malariae. Ito ay nagkakos ng malaria, be. Isang sakit na nanggagaling mismo sa insect vector. Vector-borne siya, nanggagaling sa female Anopheles mosquito, the Curious Artemether lumefantrine. Now, let's focus more sa malaria na simptomas. Ang malaria, generic ang symptoms niya, same lang sa dengue. The difference between dengue and malaria, ang dengue, be, it's brought upon by Aedes aegypti or dengue virus. Pag malaria, Anopheles mosquito, tapos Plasmodium malariae parasite. Another distinct difference is that pag sa dengue, merong rashes, tapos merong bleeding ng gums, tapos nose mo. As for malaria mismo, hindi typical ang pag nosebleed or pag gum bleeding. Even yung pagbaba ng platelet, hindi typical sa malaria yun. Typical lang yun sa dengue. So, same yung mga simptomas, fever, mataas na fever, nag-chills ka, may headache ka, manghihina yung katawan mo, may joint pain ka, nasusuka ka, may muscle aches and vomiting. The question is, bakit ba mas prevalent ang malaria sa Pilipinas? And at the same time, bakit siya sinasabi na mas deadly compared sa dengue? Ang malaria kasi, be, mabilis kasi, kunwari merong isang healthy na mosquito, may malaria ako. Kinagat ako ng healthy na mosquito, tapos ngayon, meron na namang another healthy na mosquito na kumagat sa akin. Yung mosquito ngayon nagsip ng dugo ko na merong itlog or larvae or cyst ng malaria. Itong mosquito na 'to kumagat ng ibang tao, saka siya kakalat. Kaya mas prevalent or mas widespread ang malaria. At the same time, mas delikado din talaga kasi yung mga simptomas niya or risks niya. So, ang ginagawa kasi ng Plasmodium malariae mismo na nag-jump tayo, Basta i-discuss ko na lang. Ang ginagawa ng Plasmodium malariae kasi, yung mismong parasite, dumidiretso yan sa liver mo.
So, iko-compromise niya yung liver mo, sisirain niya. Mamamaga yung liver mo ngayon. After nun, pupunta siya sa sa red blood cell mo. Sisirain, ibe-burst niya yung mga red blood cell mo hanggang sa magsa-suffer ka ngayon sa anemia. That's why maapektuhan ngayon yung transportation ng nutrients as oxygen all throughout your body. And magkakaroon ng possible na magkaroon ng multisystemic na compromise sa katawan mo, which thereby papahinain ka niya, tapos doon na siya mas delikado. Pwedeng pumunta na sa utak, tapos organ failure na, then comatose. So again, yung malaria na parasite plus Plasmodium malariae, direkta yan sa liver mo, then diretso doon sa red blood cell mo, sisirain niya yun hanggang sa mag-burst lahat ng red blood cell mo. Yun na yung magiging consequence ng malaria. Multiple organ failure, including your brain. Next parasite tayo is we have Leishmania. Pwedeng Leishmania or Leishmania. So we have two species right here, Leishmania or Leishmania donovani and Leishmania brasiliensis. Dalawa yung infection na kinukos nila. Leishmania donovani causes visceral leishmaniasis or leishmaniasis, while Leishmania brasiliensis causes mucocutaneous leishmaniasis. Ano ba pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi kasing visceral leishmaniasis, lolobo or mamamaga yung liver mo, including your spleen. So mag-suffer ka sa hepatomegaly as well as splenomegaly. Pag naman mucocutaneous, masisira ngayon yung skin mo, magkakaroon ng ulcerations, or either way, pwede rin magkaroon ng permanent damage sa mismong ilong mo or sa mouth mo. Ang insect vector, so vector-borne din ito, we have phlebotomine sandfly. Ang sandfly na babae, para siyang lamokbe na nagsisip din ng dugo sa'yo. So since sandfly siya, carrier siya ng Leishmania na parasite, saka mapupunta kayo sa'yo ngayon. Magkakos kayo ng pamamaga ng liver mo, pamamaga ng spleen mo, tapos pagkakaroon ng ulcerations sa balat mo or deformation sa ilong tapos sa bunganga mo or kung saan man siya pwede mag-cause ng deformation. Ngayon, the question is, meron bang sandfly sa Pilipinas, Bebu? Meron recorded na case sa Palawan, sa forest ng Palawan na sandfly. Pero walang recorded na Leishmania na case ha. So meron lang sandfly pero hindi naman tayo sure kung carrier siya ng particular na parasite. For prevention na lang, gamit tayo ng off lotion or particular na lotion that could prevent us from getting bitten or ng lamok mismo. So ang atakihin natin mismo ay yung lamok. So as for this one, the cure is liposomal amphotericin B. So amphotericin B ang binibigay. So let's focus ngayon sa mucocutaneous or cutaneous na leishmaniasis. So ito yung kinukos ng Leishmania brasiliensis. So nagkakaroon nga ng ulceration na painless ulceration to. So ano ba mga symptoms? So kung typical lang, generic yung symptoms, meron kang fever, meron kang pwedeng magkaroon ka ng weight loss, etc. Pero yung weight loss ay mas common dun sa sa Leishmania donovani, nagkakos na ng visceral leishmaniasis. This one is mucocutaneous leishmaniasis, nasisira o nagkakaroon ng deformation sa part na kinakagat mismo ng sandfly, which is sa ilong mo tapos yung malapit sa bibig mo. O, di ba? Diyosa ka na ulit afterwards man na mag-recover. So nakaka-recover kahit na paano, pero nagko-cause siya ng permanent na damage. As for the visceral leishmaniasis, kung mapansin nyo, yung bata dito sa may left side, ito, namayat siya. Tapos nag-swell yung tiyan niya. Parang ako talagang legit na swell. Malaki talaga yung tiyan ko. Pero ito talagang nag-swell. Kasi nga, nag-swell yung liver niya tapos yung spleen niya, which is delikado kasi that might cause na sa organ failure and organ damage, then systemic shock na nakuan. Next, we have Trypanosoma brucei. As for Trypanosoma brucei, ito ay nagkakos ngayon ng African trypanosomiasis or African sleeping sickness. So vector-borne din siya, ang major insect na carrier ng parasite na to ay tsetse fly. Bebo ang tsetse fly, wala sa Pilipinas. Ito, mas common siya doon sa Africa. Kaya nga siya African trypanosomiasis. Sleeping sickness siya. So bakit siya tinawag na sleeping sickness? Sickness. Dahil ba naging sleeping beauty ka, parang ako,
The context is nahihirapan ka talagang matulog. So, nagkakaroon kasi ng sleep disruption sa'yo. So, may tendency na, yun nga, irritable ka, hirap kang matulog tuwing gabi. So, mas nakakatulog ka during daytime compared sa nighttime, hindi ka nakakatulog talaga. So, may disruption sa sleep pattern mo. At the same, the common symptoms are fever, headache, joint pain, and swollen lymph nodes, etc. Yung parasite kasi mismo 'pag umabot na yun sa utak mo, dun na magkakaroon ng ano, ng changes sa sleep pattern mo. Mas puwede rin magkaroon ng behavioral changes do kanyang pasyente. The good thing about this one is that it's curable by fexinidazole. Again, babaeng tsetse fly yung nag-aagat sa'yo na possible na carrier ng Trypanosoma brucei. Next, we have Trypanosoma cruzi, another parasite ng protozoan. Ito ay ano, ang carrier nito ay kissing bug. So, vector-borne din siya, kissing bug ito. Noong sa KMJS, feature nila yung kissing bug na merong case sa Quezon City. So this is very deadly sa konteksto ng Chagas disease. So the medical term is trypanosomiasis. So bakit siya deadly, be? Tinuguran siyang silent killer. The problem is, yung pinakauna kasi, once na kinagat ka ng kissing bug na maaaring carrier ng Trypanosoma cruzi, pwede mag-cause muna yun ng anaphylaxis or anaphylactic shock sa'yo. So mahihirapan yung immune system mo na i-manage yung foreign body na papasok sa katawan mo. So, pwede kang mahirapang huminga, magkaroon ng pamamaga sa part ng katawan mo ngayon, pwede kang itakbo sa ospital. Now, bakit siya tinawag na silent killer? Kasi wala pang symptoms sa incubation period habang dumadami siya. Then after months, saka ka ngayon mag-suffer sa severe na symptoms niya. Like, this is the Chagas disease na pinag-uusapan natin. So magkakaroon ka ng megaly. So lalaki yung heart mo kasi. So magkakaroon ka ngayon ng heart enlargement at the same time heart failure na pwede mag-lead sa cardiac arrest. Particularly, pwedeng endocarditis mismo yung condition mo. And another thing is, hindi lang kasi yung heart yun na yung lumalaki. Ay, yung nagda-ducts. Even yung colon mo and yung esophagus mo, pwede rin siyang mag-enlarge. Pwede kang mag-suffer sa mega esophagus and mega colon. Anyway, it has its cure. We have here benztidazole na cure. Pero mas maganda sana na mas maagap ang pag-cure para mas maharap ng maayos to. Ano daw? The last one is Toxoplasma gondii. So as for Toxoplasma gondii or Gondi na parasite na protozoan, it's very deadly or hindi siya okay sa konteksto ng mga pregnant women. So the patient may suffer from toxoplasmosis. So again, deadly siya sa mga pregnant women kasi due to the fact that it may cause miscarriage. So pwede makulan yung nanay pag nagkaroon siya ng Toxoplasma gondii. Kaya sa context na to, this is zoonotic. So magbumula yung parasite sa domestic animal like pusa. So pusa, then mapupunta ngayon sa nanay. So paano, not to discriminate pusikat naman, no? So pag naman deworm na maayos yung mga pusis nyo, tapos naalaga na maayos, safe ka dito. Pero 'pag dun sa mga pusang kalye na not to discriminate them 'no, na nakagala lang na hindi naalagaan ng maayos, possible na carrier sila ng Toxoplasma gondii. Tapos 'pag hinawakan niyo ng pregnant women, hindi niya alam na ang cause pala ng miscarriage niya ay dahil sa toxoplasmosis. So 'pag preggy ka na 'no, by the time na ready ka na pregnant ka, maging careful ka na lang or cautious ka na lang. Hayaan mo na lang na yung hubby mo or kapatid mo yung, kumuha ng tae ng ano, ng pusa sa litter sand bunukan. So that's it for the protozoan na parasite, maliliit na parasite na hindi mo nakikita pero very deadly sila. I hope you learned something. Thank you so much.